Dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoo pala ang kasabihan, ang sinungaling ay tila kapatid ng magnanakaw at walang lihim na hindi mabubunya. Tapos itanggi ng House Speaker Martin Romualdez at Saldico ang kanilang kinalaman sa di umano'y pagkontrol sa bilyones na pondo ng bayan. Ito ang nakakagulat. DepEd Secretary Sani Angara tila inilaglag at nahuli umano mismo sa sariling bibig at aksidenteng pinangalanan si Romualdez at Saldico. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sila napatunayan na mismo ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na hindi gawa-gawa lang o imbento ang kanyang mga inilabas na mga testimonya na dalawang tao lang di umano ang kumukontrol ng bilyones hanggang trilyones na pera ng buong Pilipinas at hindi lamang dokumento ang magpapatunay dito dahil kahit na mismo ang kasalukuyang DepEd Secretary ngayon na si Senator Sani Angara ay tila nadulas di umano, nahuli sa sariling bibig at aksidenteng naibuking at napatunayan na tila tama talaga ang naging inilabas na mga pagbubunyag at mga testimonya noon ng pangalawang Pangulo na di umano'y hawak lang ng dalawang tao ang bilyones at trilyones na budget ng buong Pilipinas at ito di umano ay walang iba kundi ang nasabing Speaker of the House na si Martin Romualdez at Congressman Saldico. Sa ginanap na Teachers Day sa Quezon City, tila aksidenteng nasambit at pinangalanan ni Sani Angara ang pangalan ni Saldico at Martin Romualdez nang pasalamatan nila ito dahil ito raw ang dalawang taong nag-increase ng budget ng DepEd sa appropriation fund nito ng 2025 at ito rin ang dalawang taong nabanggit din ng pangalawang Pangulo na di umano'y may kontrol sa bilyones na pondo ng kaban ng bayan. Kaya matapos tila madulas ang dila ni Sani Angara nang sabihin itong sana daw ay dagdagan di umano ni Romualdez ang budget ng Department of Education kung saan si Sani Angara na ngayon ang tumatayong sekretary matapos nitong palitan ng pangalawang Pangulo na nag-resign bilang DepEd Secretary ay eto na raw marahil ang kumpirmasyon at naging ebidensyang lalabas umano laban kina Martin Romualdez at Saldico at tila magpapatunay rin na hindi imbento ang testimonya noon ng pangalawang Pangulo kung saan tahasan itong pinangalanan ang dalawa di umano'y kumukontrol sa bilyones na pondo ng taong kaya't gano'n na lamang raw siya pinag-initan at ilan sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Hi, gusto ko lang sabihin yung nangyari sa event namin na napolitika. Ganito kasi yon. Yung event na yon, salo-salo yun ng mga sultan tsaka bayi dito sa amin. Bali, kada probinsya may representative. Meron kaming special guest na taga Malacanang. Hindi ko nasasabihin kung sino tong taga Malacanang na special guest namin. Pagdating nga nitong special guest, ang nangyari sa event namin, naging pangangampanya. Kasi halos lahat ng sinabi nila doon patungkol sa darating na halalan at kung sino ang iboboto. Meron pa siyang binanggit doon na magdodonate daw sila ng milyones. Ang laking halaga nun. Ngayon, magdodonate sila ng ganong kalaking pera, saan nila kukunin? Maraming nagulat at the same time na-disappoint. Kasi isipin nyo, namumudmud sila sa lugar na hindi naman tinamaan ng kalamidad. Bibigyan nila kami ng donasyon na hindi naman kami nanghihingi ng donasyon. Saan manggagaling yung donasyon? Kaming mga Muslim, haram sa amin ang kumain ng galing sa kurakot. Para lang alam nyo. Ewan ko lang dun sa iba, pero haram na haram sa amin yan. Ngayon, after nga nung pangangampanya nila, nagpicture-picture na kami ng mga bayi. Lumapit sa amin yung sekretary nitong special guest. Sabi niya, i-picture niya daw kami. Sabi niya, mag-BBM sign daw kami. Hindi na ako sumali doon. Meron akong picture noon na nung wala pa yung BBM sign na nandun ako, tsaka yung naka-BBM sign na wala na ako. Nakakapagtaka yung tag dito, yung magdo-donate daw sila. Binawasan nga nila yung tag dito yung budget ng PhilHealth tsaka DepEd. Tapos mamumudmud sila sa mga lugar na hindi naman nangangailangan ng donasyon. Diba? Akala siguro ng mga taga Malacanang na to, matutuwa lahat nung nandoon na magdo-donate sila. Ang hindi nila alam, halos lahat yon na-disappoint. Para lang sa kaalaman nila. Ginawa ko tong video na to para at least aware kayo kung sakaling mag-upload sila sa social media sa picture namin, tapos sabihin pro BBM, at least alam nyo. Kaya kayong mga loyalist, mag-isip-isip kayo. Dahil isipin nyo, yung ayuda, hindi yan panghabang buhay. Pero ang epekto niyan, pwedeng pati apo ng magiging apo nyo, pagbayaran yung naibubulsa ngayon ng mga politiko.
So, nasa sa inyo yung kung mananatili kayong bulag at pipe sa nangyayari sa administrasyon ngayon.